kultura at saka kasaysayan, ano? Kasi syempre iba pa yung significance nito sa mga mananampalataya, no? Yung bang doon sa panahon ng kasaysayan, itong tradition kasi na magkakaroon ng prosesyon ng Jesus Nazareno. So yun yung term na, by the way, yun na po ang preferred na term ng simbahan na Jesus Nazareno. Hindi na nila masyado ginagamit yung itim na Nazareno. Uh, Significant ito dahil ilang daang taon na rin na tradisyon ito pagpuprosesyon tuwing January 9. Kung di nagkakamali, bahagi kasi ito nung paggunita nung piyesta ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. So usually naka ano yun, January 3, 9 days after ng nobena, saka magpuprosesyon. At yun na nga po yung nangyayari. So initially, prosesyon lamang ito, no, na isang imahe ng ni Jesus na buhat-buhat ang krus, isang paalala na para doon sa mga deboto, isang paalala na ang Diyos na kanilang sinasamba ay Diyos na nakakaunawa sa mga paghihirap, isang Diyos na kasakasama sa landas, no, ng ating buhay. And then sa pagdaaloy ng taon, habang dumarami yung mga deboto nitong imahe ng Jesus Nazareno ng Quiapo, dumadami din, nagre-replicate ito sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya marami ang tuturing na sa pasasyon, sa piyesa ng Nazareno bilang isang international event. No? And dahil din sa dami ng mga dumadalo rito, nakukuha na yung atensyon ng buong mundo. Kaya mahalaga po na napagtutuunan natin ng pansin itong piyesta ito. Yes po sir, kailan naman po nag-umpisa, no, itong paniniwala, no, na kailangan pong garapin itong ika-9 ng buwan ng Enero na ipagdiwang itong translasyon sa imahe po ng Jesus ng Nazareno, sir? May mga paniniwala kasi na kasama yung imahe na dumating sa Pilipinas, ng mga Recoleto na nag-establish na simbahan sa Bagong Bayan, sa Luneta, around 400 years ago. Pero wala tayong ma-refer na specific document na nagsasabi na kailan ba nagsimula yung prosesyon, kailan nagsimula yung devotion. Ang pinaka pwedeng mapeg na petsa, mayroong naitatag na Cofradia del Nuestro Padre Jesus Nazareno noong April 20, 1650. So pansinin natin panahon ng Espanyol, napakatagal na. Pero again, usually posisyon lamang ito na nagsisimula sa simbahan ng Quiapo, iikot sa mga kalsada nito at pabalik din sa simbahan ng Quiapo. Nagsimula lamang yung tinatawag na translasyon noong 2007. 2006, no? Kasi may ginagunit sila na parang 400 years ang pagdating ng mga Recoleto, therefore 500 years din ang pagdating ng Nazareno. Kino-commemorate din nila yung mayroon ko kasi paniniwala na itong imahe na to ay dating nasa Bagong Bayan, nilipat ng Intramuros, dinala ng Quiapo. Kaya yun yung re-enact sana. And it was planned to be a one-time event. Pero napansin nila na parang mas safe itong ganitong style na magmumula ka ng ng Luneta papunta ng Quiapo. Kaya tinuloy-tuloy na siya starting 2009. At napigil lang ito noong pandemic kasi nga iniiwasan yung hawaan. Na mayroong kasing haka-haka na yung imahen daw ay nasunog kaya daw itim. Marami ngayon ang nag-question sa ganitong paniniwala dahil iba ang itsura ng sunog na kahoy sa may itim lang talaga yung kahoy. And meron talagang mga imahe ng mga santo sa Mexico kung saan ito pinaniniwala ang nanggaling na talagang gawa sa kahoy na maitim na to begin with. Yung isa rin na paniniwala na itong imahe na ito din yung galing talaga sa Bagong Bayan, research pa ito, no, ng mga eksperto. Kasi mayroon din isang original na imahe ng Jesus Nazareno na nasa simbahan na nasa Intramuros na nasira nga ng ikalawang digmaang pandaigdig. So,
kung yung imahe na nasa Intramuros na nasira o yung imahe na nasa Quiapo ang ah, original, mahirap masabi kasi kahit may mga sumubok na sigurong tingnan yung mismong imahe, kung meron pa itong marka ng mga petsa, ganyan, wala naman din makita. So again, at saka magandang malinaw ulit, ang translasyon po ay isang innovation starting 2006 na naulit ang 2009. Ah, hindi ito matagalang tradisyon pero pagpapatuloy ito noong nakagawian na ng pagpuprosesyon sa Quiapo.